Nalabutan sini nga tingog, mayong gabi sa tanan-tanan. Thank you. Kag sa sini nga gabi, salamat sa lugar ang isumsik sinisa sa clubhouse nga ginbato ninyo ang isa sang amon nga napilian nga doog nga magahatag sa ang lektura about sa health kag subong sa gospel. Thank you Doc Caballero. Nga sigurado kita damo kita nakuha nga mga ideya kung paano naton alagaan naton ngayong panlawas. Sa sini nga gabi, buot ko i-present sa inyo ang aton pagatun-an sa malipot nga panahon, malipot nga time. Nakita ninyo sa screen. Kag mas maayo mga abyan nga ara kamo sa palibot, mas nami nga ari kamo sa front o kon sa lapit, nga makita ninyo ang aton presentation, makita ninyo sa screen. Ang title niya sa aton pagatun-an mga abyan, nagatigulo siya, Signs of the Times. Kung sa Ilonggo pa, sila nga talandaan sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo nagapakilala antes magbalik ang Dios. Antes niya tapuson ining kalibutan. Nagatudlo siya sa imo kag sakon nga ipakilala anay ang mga talandaan. Hindi ang Dios magbalik, hindi sa pagtapuson sang Dios nga sunugon ang kalibutan. Hindi sang Dios hukman sang bugos ang katawhan nga hindi anay mawarningan. Ang amon subong mga author nga presentation, mahatag kita warning base sa Biblia, nga sila niya, signs of the times. Ipakilala naton ang mga talandaan sa ikaduwa nga pagkarin ni Kristo. Ang tama nga pagtuon sini mga abyan amo ini. Antes magbalik ang aton nga Dios, ginhambal dira second coming. Gin-introduce ang Biblia nga tun-an anay ang mga palatandaan. Una, maabot ang palatandaan. Kag magabulos, after sa palatandaan, sa signs of the times, mas pasok ang ginatawag judgment. At after sa judgment, mga abyan kag mga utod, sila niya, madulong ang kalibutan, kay hukman sang Dios, kag magabalik ang Dios, kag ang tanan nga kaanakan sang Dios nga nagbaton kay Jesus Christ. Sila niya, dalon niya sa langit, kag ang mga napatay kay Kristo, nga mga patay subong ara sa lulubngan, sila niya sa second coming, banahon niya sa una. Una ang pagabanhaw. Makita naton ang mga picture, nagkalalusdak ang mga building, mga abyan, kag mga utod, ining mga disgrasya, ining mga baha, ang tornado, o kung ang ginatawag ni siya nga buwawi, kag ang mga linog, nga sila nga nagakapugday ang mga dalan, kag ang mga building nagakahalap-lap. Signs of the times. Ini siya. Nagapakilala, tagaan tanaligwa, subong nga time sa aton kabuhi, ang Dios. Anytime, kung mawala ka man, o kung tapuso na sang Diyos ang inadlaw, may napundar ka na o kung pundasyon nga relasyon sa Diyos. Ang first naton nga pagatunan mga abyan nga siling ko, makita naton ang mga signs of the time nga ini nagkalatabo. Isa ini siya kapag pahanumdum sang Diyos sa tanan nga katawhan nga sila niya i-present ini nga gospel. Kag after sila niya, base sa Matthew chapter 12 verse 36, nga ginhambal niya, but I tell you that anyone will have to give account on the day of judgment. Nagapakilala ini ang Matthew chapter 12 verse 36. Nagatudlo sa imo kag sakon nga after nga makita naton ining mga kadautan sa kalibutan, nagapresent nga sila niya maabot ang paghukom sang Dios. Warning ini sang Dios. Mga abyan, kag mga kauturan, sini nga gabi, dumdumo naton. Nga kapag ang Dios ang mag-judge sa aton, individual, siling niya wala sang isa na tao nga may irason. Kay siling niya, ang paghukom sang Diyos perfect. Adlaw gabi, siling niya basta ang tao nga nagabugtaw, nagagiyo, bisan ang una-hunak naton, ginarecord sang angel.
Kag kung mapatay ang tao, subject sa nga hukman sang Dios, ginapresent ina dito sa trono sang Dios, kung diin ang imo destinasyon sa time sa natawag second coming. Ang nami mga abyan, kay nawarningan kita nga aton subong pilion ang time nga may hara kita ihatag man nga time sa Ginoo. Hindi lang siling tanan cellphone hasta maghapon, kundi mga abyan, bisan sa malipot lang nga mga segundo o kon minuto o kon inuras nagaanta time ang Dios nga magbasa kita sang gospel. Magpangamuyo kita sa Dios. Kay san o kita mangamuyo kun ara na ang time sa paghukom? Kag mga abyan, siling niya dire, bisan pa ang imo ginapanghambal, siling niya nga mga wala sing pulos, subject nga hukman sang Dios. Ara ang record. Matthew chapter 12 verse 36. Ang next pagid mga abyan, ang signs of the times, bago mag-abot ang ginatawag na judgment, sila isang Matthew chapter 24 verse 7, akong pagabasahon, kag makita man ninyo sa screen, sila niya kay ang pungsod, batok sa pungsod. Nagapakilala ini nga mensahe sa Biblia, natabo ini sa nangligad nga tuig paggira dito sa Israel kag ang ang Iraq. Bisan subong nagagira. Pero mga utod kag mga abyan ini nga warning sa Biblia ato example pa lang kundi maabot ang adlaw nga ang nasyon batok sa nasyon nga wala na ini mahangpan sa uli nga adlaw. Kundi, ang resulta sa uli nga mga adlaw, naging-introduce ini sa imo kag sapon subong nga gabi, nga sila niya kapag sila niya nation against nation. Buot silingon, hindi sila mag-intindihanay, nagapalupad sila sa isa kag isa sa ilang ang mga bomba. Ang duwa sini kamatay kag ginhambal dire, sila niya famine, pestilences, o kung mga kasakit, o kung mga sanot, kag sila nga earthquake, aside sila nga mga gira sila mga abyan, introduce pagid sa Biblia, nga sila nga maabot pagid ang dako nga linog. Kung nadumduman ninyo sa nagligad nga bulan, ato ang Los Angeles, California, after nga sila ginasunog sa kalayo, ginhambal pagid sa Biblia, nga sila naka-experience sa dako nga linog. Kag ang malain pagid nga balita subong kay ang Pilipinas subong ginabantaan na nga may ara nga dako nga linog 7.2 kag hindi naton ini mapunggan kay gintagna sa Biblia. Ano ang buot silingon sini nga aga aton ini ginpresentar sa tanan nga kauturan? Buot silingon mga utod kag mga abyan, kaya kung nag-abot ang earthquake, ang iba nagasala. Pero mga utod, sila nga before the close of provision, ginhambal dire, na maabot sila nga ang dakong away against nation. Kad ang maapektahan sila, ang mga building wala na pagkaon, ang mga katawhan gutom. Kag sila nga dire, ang ilan na din ng pangitaon, sini mga utod, hindi na ni sila mapasangaranan sa gobyerno nga pakaonon. Kay ang iban nga country nga panginanglan naman sa pagkaon. Pero ang mensahe sini mga utod kay na advance kita nga makapreparar kita. Kapag mag-abot na ini sa aton, madumduman ta dayon, yes, naton anamon ini sa isong sex. Maabot ini. Maayo lang kay sumod sini, nagkaroon ako ng relasyon sa Dios kang hindi na ko panaaway sa amon neighbor. Amen. Ang next, nga itong pagkatunan, siling niya, sa ilang pag-away sa nation against nation, kingdom against kingdom. Siling niya, maabot ang no form. Why na pagkaon? Kag sickness, ang kasakit o kung mga masakit. Kag ang next mga utod, ini siya natawag no home. Why sila puloy anan. Nakita ko sa video, sa news, ang Los Angeles subong, kay napapas ang kalayo ang ila dito ng mga city, ang ila mga balay.
ang mga tao dito wala sila sa balay. Nagatulog sila sa semento, wala sing atok. Tag ang sinik bagay mga utod, sila nga sa Matthew 24:7, nga samtang inisa ang nation against nation, nga sila nga mga palupad sila sa bomba, gintag na sa Biblia, ang buot silingon sini mga utod kag mga abyan. Hindi na kita magkahangawa kay natun-an tayo. Hindi nyo na pagbasulon ang Diyos kung mag-abot na ini nga kanitngitan. Kaya kung wala nyo ini natun-an, wala ini na present sa inyo, pag-abot sini, masaling ikaw, nanaw na Diyos! Dahil ang guwa sini ang tao maribildi. Pero wala na tanupandan sang tao, nga ang Diyos nag-warning na nadaan sa Biblia. Ang problema kay wala sila nagbasa sa Biblia. Karon kay nag-abot sa inyo mga utod, ang pasipandan, ang masulon, ang Diyos. Kuha niyo ang punto. Hindi ang Diyos na gusto. Amo ina nga naghimo kami sang time nga makapresente rin sa inyo tungod kay ginahigugma kamo sang Dios. Amen? Okay. Ini siya ang mga dalan, magkalaguba, ang mga building sila niya, magkalapad, kag sila niya wala na balay. Gintag na sa Matthew 24:7. Kag mga utod, ano ang batasan sa mga tao subong nga panahon? Gin present sa Biblia, subong hindi pagid hagan-hagan, hindi pagid tanan nga tao amo ning batasan, pero gintag na sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 2 and 4. Nga sila nga ako gid ini basahon isa-isa nga gintag na sa Biblia nga before magtakop ang kaluwasan, makita ninyo sa palibot nga ang batasan sang tao amo ni. Kag buot silingon nga dapat hindi ang atong batasan maging kaangay sini. Number 1. Kaya ang mga tao sila nga may yumaon sa kaugalingon. Buot silingon, ara siyang kadalok. Iyalan niya kaugalingon pa sa lubihon. Pag ang next, niya may gumaon sa kwarta. Ara, ang iba, pinatsanay na, mangold up na, tungod sa gipagigugma sa kwarta. Gintag na na. Kaya, next ang kama, niya bugalon. Aba, bugalon. Buot silingon kung bugalon ang tao, arang pride. Tama, ma'am? Kahit sila niya, mapalabi-labihon. Ang iya-iya lagi dyan, hindi na gusto mong makaangkol sa suggestion sa iba. Kahit sila niya pagin, mapasitalahon. Inang mata ni Blakangay, sino, do, amo nang itsura sa mga pasipalahon. Do ka mo pang maayo ka. Amo nang matasan sa tao, ginhampad sa Biblia, oh. Ang next, malalison. Buot sila man malalison, ginatudluan na sa ginikanan nga to, ayaw na tama na akigan pang nanay. Sila nga, malalison sa mga ginikanan. Arao. Oh, kita nyo? Malalison sa ginikanan. Kaya sila nga, di balaan. Busingon, hindi maayo iya batasan. Nagabato sa amay kag sa iloy. Oy, mga bata, gusto sang Diyos, hindi ka mo magbato sa inyong nanay kag tatay. Kay base, takpan sang Diyos ang inadlaw pag ang imo batasan, maabtan sang Diyos nga hindi maayo. Di malugpayan, mapatupatuon. Buti yung patupatuon, nami mag-imo-imo istorya. Nami magbinutin. Nami mag-imo-imo, may anak kadto kay amo ning paligran. Pero waay, sila niya, di mapinubungon. Mabangis! Isog! Oh! Na-experience nyo ni? Kag sila nga madumot! But sa yun, kung imo hambalan sang mayo, mangakig pa! Dumtan ka pa! Way na bugnuhan ay! Kag sila nga, madumot sa kayuhan, maluig! Daso! Daso! Ginapunggan na nga ayaw dito makagtugin! Kag daso niya, nagahabok sa pagpadayaw. Buti nga nagahabok padayaw kanya. Ako yung gwapo, ako yan ang maayo. Hindi na gusto tudloan. Kahit may gigmaon sa kinasadya.
Kompleto na ini mga utod kag mga abyan. Ginhambal sa mga sigang Timoteo, chapter 3, verse 2 and 4, nga amo ining maabot nga mga batasan sa mga tao sa uling adlaw. Kaya, mga ginikanan, kung magkaroon kayo ng mga anak sa inyong bahay na mayroong mga ugali nito, marunong na kayo mag-adjust. O sa Tagalog pa, huwag nyo nang susupukan, hindi nyo na pag-atraka kay gintag na nga mo na ilabatasan. Kabalo ka na mag-adjust. Kahit sila nga dire, mahigugbaon sa kinasadya sa panglusang sa Diyos. Pero kung magtakong ang kaluwasan, base mag-ibig-ibig, Ginoo, hindi ko gusto sa inferno. Ang next, mga abyan antes na magkanto sa next slide, gusto ko lang makita. Sino ang nalipay nga nabatian tayo ni? Abi? Kamot? Wow. Thank you. Ang Ginoo nalipay nga nag-hands up ka mo. What's ingon? Welcome yung Ginoo na mati sa pulong sa Diyos. Ano pa? Ang next. Kung mag-abot na inay nga ma-empty na nabumbahan ng mga tanan nga pungsod, gamay na lang tao bilin, tungod kaya kamatay sila niya, hindi mapunggan, hindi na kita magbasol sa Diyos kay natun-an tanan ining pala abuton nga kangit-ngitan. Kahit sila nga dire, mga utod, ang nagay sa Biblia, Episo, chapter 3, verse 17, siya that Christ may dwell in your heart by faith. Sila nga, kahit si Kristo, magapuyo sa inyo tagipuso, paagi sa ano? By faith. Pagtuo ang gusto sa Diyos dapat subong na punda diri. Ang imo karakter nga may pagtuo kag koneksyon sa Diyos. Kag sila niya diri, being rooted and grounded in love. Buot silingon, sila niya sa katuyuan kamo, diya nagapanggamot sa paghigugma nga nagpasad sa gugma. Buot silingon, ang imo tagipuson, may ara gid sa iya nagapanggamot nga nagapundar gid ra ang gugma nga kabalo ka magpugong sa imo kaugalingon. Galatia chapter 5 verse 22, sila niya, but the fruits of the Holy Spirit is love. Ang bunga sang Espiritu siling amo ang paghigugma kad dapat ining imo tagipusoon matinlo ini sa tubangan sang Dios. Mangkot ba? Te ano ang solusyon kung gusto ko magpundar ang akong relasyon, magkaroon ining fruits of the Holy Spirit? Simple lang. Gusto sang Dios nga i-invite mo balaan nga espiritu nga hugasan ang imo dagway nga pagkatao kay ang balaan nga espiritu ang maghugas sa imo kag pagtinlo ng imo katagipusoon silinga ang balaan nga espiritu silinga the Holy Spirit come in magasulod ang balaan nga espiritu sa Dios. Amen na. Gintag na sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 nga sila niya ato maabot adto nga mga salot mga kangit-ngitan sila niya kaangay sila niya sa isang babae nga nagadala sa bata o kung sa nagabusog nga sila niya ang akon sini nga talana ang babata ko tani next month pa o kung next week pero may ara nga na advance 1 week. Ang buot sa nga teksto, buot silingon na hindi mapunggan mag-aabot kaangay sa babae nga nagadala. Kag siling niya ang kasakit sa babae. Ang buot gisumanay ko lang, ang kasakit sa babae nga manugbata, buot silingon ginpaangay sa imo kag sa akon. Kung maggira ang kalibutan, wala na tuluyan ang mga tao, ang imo pamilya gakapatay na. Siling niya, ga-eksperyensya ikaw kag ako sa tuman kakasakit nga kaangay sang babaye nga manugbata. Nga sa tion magwa na ang bata, ang tanang nga kasakit nalipatan. Buot silingon, sa piyak sang kasakit kag kapag magbalik
ang Diyos, sila niya, ang tanan mga sacrifice malipatan mo, kay nakita mo na si Jesus Christ. Okay? May gusto lang po i-present sa inyo. Ginhambal sang Sophonias chapter 1 verse 18 nga sila niya, bisan ang ila pila, bisan damo imo kwarta, damo imo propiedad, ginhambal sang Biblia nga sila niya, hindi ina rason nga ikaw maluwas sa kanit-ngitan, kag hindi man ina rason nga ikaw mapalangit. Araw ginambal sila niya, hindi inasarang makaluwas sa ila sa adlaw sang asingkal sang Ginoo diya sa bukos nga duta. Buot silingon ining duta gintag na gabisan anong imo propiedad. Hindi kaya pagpilion sang linog. Nga sige kayo mahi magkaranon ka na, hindi na yan maglinog na ha. Hindi na yan mga utod. Sila niya, hindi na yan maka-trespasser dira. Kag sila niya dira, sang ila kaimon, kay ang bukos buo niya inihinali, nga tapuson himuon niya tanan sa tanan nga nagapuyo sini nga duta dapat na warningan kita. Ini warning ini sang Dios. Mga abyan, gusto ko lang i-present sa inyo ang matudtuod nga natabo dito sa Los Angeles. Sa amon nga dominasyon sa Seventh-day Adventist. May ara kami ginatawag nga propeta nga ginangalanan nga si Mrs. Ellen White. Sila nga nagsulat siya sa natawag sa writings by Ellen White sa 1906. Atong nasunog, gusto ko lang i-present sa inyo, atong nasunog dito sa Los Angeles. Sa 1906 pa, ginsulat ni Ellen White nga ang Los Angeles masunog kagintay tulan niya gid sa ilang na pages nga Chicago and Los Angeles. Buot silingon, lapit na 100 years ang naglipas kag nasunog ang Los Angeles. Natuon ang iya ginsulat nga masunog ang California. Siling niya, akong ilungguhon mga abyan para klaro. Siling niya, ang mga eksena na hindi naton madugay, natabo sa Chicago, kag ibang mga dalagko ng mga syudad o city. Siling niya, naglabay ini sa akon atubang. Buot silingon, gipakita ini sa akon nga Dios nga ang Los Angeles sunugon sa Dios. Kaginsulat niya sa Last Day Events, page 113, paragraph 3. Suliton ko, ginsulat niya sa 1906. Kag sang nagligad lang ang bulan, bisan subong ang California, mga utod, ining katahong na city, subong na abo na ini, pero ginpakita din sa kay Ellen White nga sunugon sang Dios. Kag sila niya, ari mga utod, sila niya, building were destroyed by fire. Sila niya, ang ilang ng mga dalagko ng mga building, sila niya, i-destroy sang Diyos, papason sang Diyos. Kaya sila niya, wala sila nag-worship sa tutuod nga Diyos. Arang tagna. Kag agwa sila mga utod, daw kaanay man sa gintad na sa Lucas chapter 17 verse 22, sa time nila, nga ang Sodoma kag Gomora nag-imperno. Ginhambal man dito sa Biblia nga atong Los Angeles kaangay man sa imperno. Kag subong mga utod, ini ang ginatawag nga Los Angeles nga katahong nga city. Gusto ko ibalik sa inyo ha. Ini katahong nga city, subong ari na mga utod ilang nga city oh. Ayan, sunog. Bisan ang mga bukid sunog. Kag ang mga matahong nila nga mga balay, kag bisan pang ilang nga mga salakyan nga milyon ang bili, gin papas sang Dios kag naabo ang ilang nga mga ari-arian. Ano pa gid? Isa pa gid katagna. May ginsulat pa gid sa Ellen White sa Last Day Events 112 paragraph 3. Nga sila niya ang New York City. Subject man nga sunugon sang Dios sini nga mga inadlaw. Akon basahon. Sila niya sa subong. His hand, he stretched out still. Mo sila niya na akon kamot, subong nakauntay pa sa New York. Kaya ginahulat ko ang mga tao nga sila niya mag-worship sa Diyos. Pero sila niya kapag i-withdraw na sang Diyos by a touch of His hand.
Sila niya tandugon sang Dios ang New York City kag sila niya to destroy the property they have gathered together against the last great day. Gintag na mga abyan. Buot silingon ang ako nga pag-present, wala ko nagimo-imo istorya. Makita ninyo kung ano nga libro, kag kung ano nga tuig ginsulat sa 1902. Kung may ara kamo dira mga relatives o kung parente o kung himata sa New York City. Ang buot silingon sini, inyo siya tawagan nga hambalon, mag-worship tayo sa Diyos, magpalamuyo sa Diyos, kaya may na ang Diyos nga after sa New York, after sa Los Angeles, gintag na nga ang New York City, pagkasunugon sa Diyos, sila niya sa the great day, o kung sa the last great day sa Diyos, mga utod, ara ang record, nga paandam sang Diyos, dito sina nga city. Ano pa din? Ang San Francisco Oakland are becoming a Sodom and Gomorrah. Amakon nyo, nagapakilala, nga kung maabot gid man ini, hindi na kita magbasulay. Masiling nga Ginoo, nga ang ginsunog mo. Hindi man ang Ginoo magambal nga, kay wala nyo ginbasa. Buot silingon, kulang ang tao sa pag-study, sa pagpangita, sa kamaturan, sa relasyon sa Diyos, na ang Diyos naghampal na daan, na wala aboton sa Sodoma, kagumura, sa time ni Lot, nga naging inferno ang ina nga doon. Kag mga utod, ano pa nga mga signs of the time, dito sa Africa, dakong gutom sa ila dito mga utod, kag mga abyan. Ining istorya sang pispis kag bata, oh. Damo ni sila istorya, pero akong istorya sini. Tungod sa gutom dito sa Africa, ang bata tama na kaluya, ang pispis tama man kagutom, puro sila gutom. Ang pispis nagahulat lang ang bata na hindi na nagiyo, kay kaonon sa pispis, ang masalangan niya nga unod. Kag dito nagasalod sa ilang mga sunod lang na pangwayay sa pagkaon. Kita diriya, nami gasulubra lang aton bahaw. No? Pero ang iba niya pungsod, nagasuffer, bisan sa ilang hair, mga obyan, mga abyan, kag mga utod, inisya ang buot silingon, sign of the times. Talandaan, antes magbalik ang Diyos, antes mag-abot ang natawag judgment sa Ginoo. Ang knowledge shall increase, ang kaalam sa tao, naga-increase, nagabuan. Kag sila niya pagin, maabot ang adlaw, nga magadulom ang kalibutan base sa Mateo 24 verse 29, nga sa galayon ng kalangitan sa itong adlaw, ang adlaw padulmon, arang record. Hindi na kita magkatingala kung maabot man nga ang adlaw, hindi mga tagapawa. Kaya bisan ini nga istorya, nag-abot na ini, pero maabot pagin sa judgment day, nga ang adlaw hindi na magatagkapawa, kag ang tao maka-eksperyensya sang kadulom. Kag mga abyan, asa isa pagid ka-warning isang Dios. Pasensya lang ha. Ining ako i-present. Bato-bato sa langit, yung matamaan, wag lang magalit. Ito yung kamaturan eh. Base sa Roma chapter 1 verse 26. Ginwarning inisang Dios nga siya sa sining kabangdanan, ginapatumbayaan nila ang sang Dios sa mga balatsagon na makahuluya. After sang pintok, sila niya, ang ila babayinan, nagbaylo sa mga paggamit sa kinaugali, na batok sa kinaugali. Buot siningon sini nga teksto, okay na yan sa ila nga ang babae sa babae. Pero ang Biblia, ang among ginatudlo, mga abyan, ang Diyos hindi siya gusto sina. Kung gin-approve man sa lahi sa Amerika o kung sa Pilipinas nga pwede na mag-upod, ipakasal ang babae sa babae, ang Biblia nagambal nga hindi sugot ang Diyos sina mga abyan. Kaya ang babae gintigana sa lalaki. Okay? Buot silingon sa mga lalaki man sa Romans chapter 1 verse 27, ginhambal man nga ang mga lalaki, batok man sa lalaki, ang lalaki nagapakasal man sa kangay nga lalaki, buot silingon mga utod kag mga abyan, ang Biblia nagwarning na gadaan nga hindi ang Diyos sina gusto ngay moon. Nga,
Ang pamangkot nga respeto na lang sa creation. Nga gin-design ka sa Diyos nga babae. Gin-design ka sa Diyos nga lalaki. Gin-design kang lalaki, hindi mo balatsagon, ipasugtan mo nga babae. Ang kinalain pag kayo mapakasal kapag sa kaanay, hindi mo lalaki. Sila isang Ginoo, sila niya, hindi ina, sayop ina sa tubangan sa Diyos. Romans chapter 1 verse 27. Kag ano pagin mga abyan? Sa time ni Noah, nag-warning dito sa Mateo chapter 24 verse 37, gasumong sa mga adlaw ni Noah, amuman ang pag-abot sa anak sang Dios o anak sang tao. Mahatag warning. Pero ang mga tao wala ka pamati. Ginkadlawan pa nila si Noah nga nakita sa mga tao nga si Noah nagpasunod sa mga sapat sa arka. Kag pagkatapos sunod sa mga sapat, ginplus sang angel. Pagka-close ang angel sa mga tao, daw sakto ang ginambal ni Noah, Ay, lolo, kaya si Noah, abrihan ko ni Noah. Pero, bisan nagapasiling niya, bisan pa nagapanuktok sila dito sa arka ni Noah. Sila niya, wala na sang tion nga si Noah makaabri sa ila, kaya ang Diyos, ang angel mismo, ang nagtakop sa ganhaan. Anong punto? Buot silingon. Nag-warning ang Biblia nga maginursol kamo, tandaan naton mga palatandaan, kag siling niya, maabot ang adlaw nga i-judge kita sa Ginoo. Base kung sa time sang judgment, amo ang imo pagpalapit sa Ginoo, ulihin na time. Hindi ka na pwede abrihan. Kaya nasirado na ang Lucas chapter 21 verse 24, may pamangkot na siling niya, ano ang palatandaan o kanang paandam sa aton kung magkalatuman na ang mga talandaan? Ang sabat, Lucas chapter 21 verse 34, nga sila niya, basahon ko, gani, bantayan ninyo ang inyo kagalingon nga hindi ka mo mawili sa pagpatuyang. Amulan ng tama kasimple nga advice sa Biblia. Kapag sila niya napamatundaan mo, kag napamatundaan ta karon nga gabi nga ang mga palatandaan nagsunog, naglinog, nag-earthquake, nagtornado, ang mga city nagkalasunog. Sila niya ang bumangkot, ano ang ibuon? Sila niya, Lucas chapter 21 verse 34. Sila niya, bantayan ninyo ang inyo kaugalingon. Buot silingon. Ang advice ni, wala ang Biblia naghambal, bantayan mo ang iban nga kabuhi. Ang imo kaugalingon bantayan. Kaya ang imo kaugalingon amo hukman sang Dios. Individual kita. Base ang ginabantayan mo ya, nagkonsulta to pirmi sa Ginoo. Ang imo kaugalingon wala mo ya nakonsulta sa Ginoo. Pag-abot sang judgment na delikado pa ikaw. Okay? Okay, ang next. Sila niya Matthew chapter 24 verse 12. Amo na nga kanatabo sa mga asawa. Nga ara na ang pagsumpaganay. Sa ulihing adlaw, wala na pag-intindihanay. Kay wala nang Espiritu sa Diyos. Kay wala nila ginpundan before. Siling niya, kagbangon nga ang kalautan nagbuwag, ang gugma sa kalabanan nagabugnaw. Kay ang natawag na mered solemne sa tubangan ng Diyos. Okay? Pero kung daw gabugnaw ng gugma, magpagita na lang sa gamay ng mga idea kay para nga sumbatan ng isa ay para mag-away, kay may hinahanda na ibulos. Amo inang gintagna sa uling adlaw sang Ginoo. Kung makita ninyo tanan ining mga butang, siling niya na ibaluan ninyo nga lapit na sa gawang ang Dios ang natawag Judgment Day. Matthew 24 verse 33. Kung napamatodaan naton siling niya, naghambal ang Mateo, lani na ang pagbalik sang Dios. Iya mag-andam kamo sa inyo pagalingon, base ang inyo mga tigipusoon na bugatan sa pagpatuyang kad siling niya kahulugmon. Oy, pasensya sa nagainom ha. Naghambal ang Biblia, base kung nabugatan kamo sa pagpatuyang sa kahulugmon kad sa mga paghimon o sining kabuhi. Yakag yadtong adlaw mag-aabot sa inyo sing hinali sumong sanksyon. Buot silingon, maabot ang adlaw nga wala kagay kabalo, ma-judge da ang Dios. Delikado. Mga utod, kag mga abyan, antes ko magpungko.
Sini nga gabi. Natapos ang ato niya pagtuon, kita mapauli na. Gusto ko lang i-remind sa inyo, mga utod, ang aton gitunan sini nga gabi. Ginsulat niya sa Church Service, page 72, nga ang gusto gid sa Ginoo ipabalo sa imo pagsakon, nga sila niya ang matahong na tion sa paglaom, sila niya magasira na. Buot sigon nag-warning siya. Buot sigon, ang panahon tamay time pa. Nagpabalo sa imo pagsakon, nga sila niya lapit na magsira. Sila niya. Kinahanglan naton nga siguraduhon ang aton mga paggawi. Magsiling kita mga utod, mga abyan nga paggawi, mga hinimuan, mga pinuhatan para sa kabuhi. Sila niya nga ang aton langit nun nga amay may maya naton. Buot silingon ang Dios subong nga gabi nga panuktok sa imo kansa. Nga dapat gusto sa Ginoo may ara ka na Dios. May ara ka na pagbag-o. Ma-change ng imong life. Nga may Diyos na ka na. Imo dumdumon ang bugay sa cross. Nga ang Ginoo sila niya nagbuta sang dugo tungod sang bugay. Nga ang tanan nga tao nga maginursol ba ginabaton sang Dios. Sa sindi nga gabi, buot sang Dios lang tawon kag ipakita sini nga gabi nga nalipay ikaw sa pulong sang Dios bagay sa pagtindog. Kung nalipay ka sa pagtuon, sini nga ang Ginoo nag-invite sa imo, pwede ka makatindog mga utod kaya ako magapangamuyo. Thank you sa mga abyan kag mga utod nga kamo nagtindog nagpakita nga nalipay kamo sini nga gabi. Mga muyo kita sa Ginoo. Idukot aton nga ulo. Walay kitubtuban kag mahigugmaon namon nga Dios. Sa ngalan sang Dios nga may kag Dios nga natag Dios nga Espiritu. Sindi Ginoo nga gabi, kami nagatalipay, nga amo na eksperyensyahan, nga Ginoo ikaw nag-warning, nga maabot ang judgment. Apang Ginoo imo man din pakilala, nga antes ang judgment, napakita sa amon ang mga signs of the time. Buot siningang Ginoo sa imo magbalik, amon mahandaan. Nga kami Ginoo, mga kandidato kami nga mapauli sa langit doon nga puloy-an. Salamat Ginoo, gina-invite na mo ng balaan nga Espiritu. Nga ang balaan nga Espiritu magakunsa dalin sa langit kag magatandog sa amon kag maka-eksperyensya kami nga buhi ang amon nga Dios nga ginapasidugan kag ginaalagan nga ginahigugma kami sa amon Dios. Labaw sa tanan, patawaran kami sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay?